Paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, inihain laban kay Speaker Martin Romualdez at iba pa hinggil sa umunoy bilyong pisong halaga ng insertions sa 2025 national budget. PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil itinangging may utos na itigil ang operasyon ng SAIC sa EDSA busway. Mga pulis na lula ng dalawang sasakyan na dumaan sa carousel tinutukoy pa. Presyo ng diesel at gasolina may 10 sentimos na bawas presyo bukas. Mga jeepney driver tinuligsa ang kakarampot na rollback sa langis. Ilang lugar sa Palawan at Oriental Mindoro binaha dahil sa malalakas na pag-ulan. Pambato ng Pilipinas, wagi sa 2025 Reina Hispano-Americana, Diamantec kinoronahan. At 8 koponan mula sa mga ahensya ng gobyerno magpapasiklaban sa UNTV Volleyball League Season 3. AFP Lady Gunner at BFP Lady Firefighters wagi sa opening matches. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, February 10, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Abiso sa mga motorista, magpapatupad ng rollback sa presyo ang mga kumpanya na langis bukas. Araw ng Martes, February 11. Base sa abiso ng mga oil company, bababa ng 10 sentimos kada litro ang presyo ng diesel at gasolina, habang 30 sentimos naman ang rollback sa kerosene. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ang pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Sa kaugnay na balita, dumaraing ngayon ang mga jeepney driver dahil sa kabila ng ipinatutupad na rollback ay mataas pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo na malaking kabawasan sa kanilang kinikita mula sa araw-araw na pamamasada. Reklamo ng mga ito, masyadong kakarampot ang ipinatutupad na rollback sa langis. Kaugnay nito, isang kilos protesta ang isinasagawa ngayon ng isang transport group. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, nasa magkano na ba ang nawawalang kita sa mga jeepney driver dahil sa mataas na presyo ng langis? Aga doon sa tansya ng mga operator at driver ng jeepney na nakausap natin, nasa 90 pesos na yung nababawas sa kanilang kita doon sa kanilang konsumo dahil nga sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo noong buwan ng Enero. Yan ay doon sa konsumo nila na nasa 30 liters kada araw. Ayon sa mga jeepney operator at driver na nakausap natin, may kita pa naman pero nagtsatsaga na lang nila sila. Bunsod nga yan ng pagtaas pa rin ng presyo ng petrolyo at kung mag-rollback man ay kakarampot nila. Ating pong babalikan ang ulat na yan ni JP Nunez. Itinanggi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na mayroon siyang utos na itigil ang operasyon ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation sa EDSA busway tuwing rush hour. Taliwas ito sa naging pahayag ng isang pulis ng Highway Patrol Group na sumita sa mga tauhan ng SAIC habang nag-ooperate sa EDSA Ortigas noong Biyernes matapos na mahuli
ang dalawang sasakyan ng PNP na dumaan sa busway. Para sa iba pang detalye, may report si Lea Ilagan live. Lea, ano ang paliwanag ni General Marbil kaugnay sa kumalat na video ng SAIC? Tanghali sa iyo, Ella, I don't do that. Ito ang naging tugon ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, kaugnay sa paggamit ng kanyang pangalan ng isang pulis ng Highway Patrol Group habang nakikipag-usap sa Special Action and Intelligence Committee on Transportation sa EDSA Ortigas Busway. Ayon kay Chief PNP, walang basbas mula sa kanya ang mga sinabi ng pulis at malabo ding ipatigil niya ang operasyon ng SAIC dahil hindi naman under ng PNP ang mga ito. Hindi rin aniya siya nakikialam sa trabaho o mandato ng ibang ahensya ng pamahalaan. Samantala, Ella, sinabi naman ni Highway Patrol Group spokesperson, Police Lieutenant Dane Malang, na pinaiimbestigahan na rin ni HPG Director Police Brigadier General Eliazar Mata ang insidente, maging kung sino ang sakay ng dalawang sasakyan ng PNP na dumaan sa busway na mayroon pang mga escort. Dagdag ni Malang, makikipag-usap din si General Mata sa SAIC kaugnay sa insidente noong Biyernes. Ella? Maraming salamat, Lea Ilagan. Humingi na ng paumanhin ang Head of Security ni dating Senator Manny Pacquiao matapos mahuli ang kanilang service vehicle na dumaan sa EDSA busway kamakailan. Ayon kay Jojo Kagumay, hindi alam ni Senator Pacquiao ang insidente. Agad din anyang nagpatupad ng mas mahigpit na pagsunod sa traffic laws ang opisina ng dating mambabatas. Binigyan din pa nito na pinahahalagahan ng dating senador ang disiplina at respeto sa batas kaya pinaalalahanan ng kanyang grupo na sumunod sa mga regulasyon sa kalsada. Hindi nila kukonsintihin ang anumang pagsuway sa batas trapiko. Nagbabala ang Management Association of the Philippines o MAP laban sa pag-aalis ng EDSA bus carousel at imbes ay iminungkahing palakasin ang mabuhay lanes. Ayon sa MAP, hindi luluwag ang trapiko sa EDSA kung madaragdagan lamang ang lane para sa pribadong sasakyan, kundi lalo pang dadami ang mga ito. Hinimok din ng grupo ang gobyerno na linisin ang mabuhay lanes mula sa mga sagabal sa trapiko at iprioridad ang pampublikong transportasyon. Isinusulong ni Senator Sherwin Gatchalian ang panukalang batas na magpapalit ng pangalan ng Philippine State College of Aeronautics o PhilSCA bilang National Aviation Academy of the Philippines o NAAP. Binigyan din niya ang pangangailangan ng mas mahigpit na seguridad sa aviation matapos ang mga nagdaang insidente ng pagbagsak ng eroplano sa bansa. Sa ilalim ng Senate Bill 2969, ang NAAP ay inaatasang magbigay ng dekalidad na pagsasanay sa larangan ng aviation, pati na rin ang pagbibigay ng scholarship sa mahihirap ngunit karapat-dapat na mag-aaral. Samantala, balikan natin ang live report ni JP Nunez hinggil sa reklamo ng mga jeepney drivers sa kakarampot na rollback sa presyo ng langis. Yes, JP. Ella, doon nga sa tansya ng mga jeepney driver, nasa 90 pesos na daw yung kita na nawawala sa kanila kada araw dahil nga doon sa naging mga pagtaas ng presyo ng diesel noong Enero. Yan ay doon sa 30 liters na kanilang kinokonsumo kada araw. At ayon nga sa mga jeepney operator at driver na nakausap natin kanina, may kita pa naman pero nagtsatsaga na lang nila sila. Bunsod nga yan ng pagtaas pa rin ng presyo ng petrolyo at kung mag-rollback man nila ay kakarampot lang. Malaking bawas nila ito dahil pang-uwi na rin sa pamilya yung nawala nilang kita. Patuloy silang dumadaing sa pagsirit ng presyo ng petrolyo dahil kahit may 10 centavos na rollback sa diesel bukas, hindi naman daw nila ito mararamdaman at wala ring epekto. Kung susumahin, nasa 3 piso lang ng kanilang gastos sa isang araw ang mababawas dahil sa rollback bukas. Kalisabay nito, merong isinasagawang
Nagkilos protesta ang transport group na Piston at grupong Bayan Muna sa isang gasoline station sa Commonwealth sa Quezon City. Patuloy nilang ipinagsisigawan ang pagbasura sa oil deregulation law at nais nila na magkaroon ng kontrol ang gobyerno sa presyo ng petrolyo. Ayon sa National President ng Piston na si Modi Floranda, tila kinokontrol na lang anya ng mga oil companies ang presyo ng petrolyo. Maaaring yung supply anya ng mga oil companies ay matagal nang nakaimbak pero binabago-bago ang presyo nito na hindi naman naakma sa gastos ng mga tsuper ng jeep. Ngayong araw, eksaktong 27 years mula nang maisabatas ang oil deregulation law noong 1998. At Ella, ayon sa Piston, tutulak na sila ngayon sa Central Office ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at magsusumite rin sila ng petisyon para daw payagan yung mga operator na mag-renew pa rin ng 5 taong prangkisa na inalis nga dun sa ilalim ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Ipapatupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paggamit ng Unified PWD ID System bago matapos ang 2025 upang maiwasan ang paglaganap ng pekeng PWD IDs. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, kasalukuyang nasa pilot implementation stage ang sistema mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Magkakaroon ang bagong ID ng security features tulad ng RFID at isang online verification portal upang tiyakin ang pagiging lehitimo ng gumagamit. Panibagong batch ng mga overseas Filipino workers mula sa Lebanon ang nakatakdang umuwi sa Pilipinas sa tulong ng pamahalaan. Bunsod pa rin ito ng nagpapatuloy na geopolitical tension sa pagitan ng Israel at Hamas. Para sa detalye, may report si Ivan Alvarez live. Ivan, kailan darating itong bagong batch ng repatriates mula sa Lebanon? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Dalawang batches ng overseas Filipino workers o OFWs galing Lebanon ang inaasahang makakauwi na ng bansa ngayong araw at sa darating na bukas. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW sa pakikipagtulungan sa Department of Foreign Affairs o DFA Beirut, ngayong araw, February 10, 52 OFWs at isang dependent ang uuwi sa bansa. Habang ang natitirang 79 OFWs naman ay uuwi bukas kasama ang kanilang 8 dependents. Tiniyak din ng DMW na makakatanggap ng agarang financial at airport assistance, pati na rin iba pang klase ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang repatriated OFWs. Kasama na rin dito ang upskilling at livelihood assistance para sa mga OFW na nais na muling magtrabaho. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga OFWs na apektado ng kasalukuyang tensyon sa Middle East. Aniya, kailangan tulungan at suportahan ang mga nagnanais ng umuwi para sa kanilang kaligtasan at seguridad. Sa inaasahang pagbabalik ng Pilipinas ng 131 OFWs at kanilang mga dependents galing Lebanon, nasa 1,569 na OFWs at 68 dependents na ang kabuuang bilang ng mga ligtas ng nakauwi ng bansa simula nang pumutok ang Israel-Hamas conflict noong October 2023. Ela, samantala karamihan naman ng mga apektado ng geopolitical tension ay kinukupkop sa Beirut at nasa ilalim ng pangangalaga ng DMW pati na rin ng Overseas Worker Welfare Administration o OWA. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Nagpadala ang Pilipinas sa pamamagitan ng humanitarian air bridge ng donasyong bonnets, guantes at kumot para sa mga apektado ng krisis sa Gaza, ayon sa Office of Civil Defense. Pinangunahan ni OCD Administrator Ariel Nepomuceno ang turnover ceremony
kasama ang Jordanian Honorary Consulate at Department of Foreign Affairs. Ayon kay Nepomuceno, ang Pilipinas ay nakikiisa sa pandaigdigang humanitarian efforts upang matugunan ang agarang pangangailangan sa Gaza. Iginiit ng National Maritime Council o NMC na mananatiling matatag ang Pilipinas laban sa anuman dayuhang panghihimasok sa West Philippine Sea. Binigyan diin ng NMC ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagtanggol ang soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Bagamat nananatiling bukas sa diplomatikong solusyon, tiniyak ng Pilipinas na hindi ito uurong sa pagtatanggol ng karapatan nito sa ilalim ng UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Walang gagawing special session para sa impeachment case habang nakabreak ang Kongreso, ayon kay Senator Francis Escudero. Ayon pa sa mambabatas, mahaba pa rin ang proseso ng impeachment case bago ito dumating sa actual trial. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Makatutulong ang special session para magpasa ng mahalagang panukalang batas. Ito ang sinabi sa isang panayam ni Senate President Francis Escudero sa gitna ng usapin sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na naipasa na ng Kamara sa Senado. Paliwanag ng senador, maaaring mapagkasunduan ng parehong liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso na magpatawag ng special session. Ngunit ito niya ay para lang magpasa ng mahalagang panukalang batas at hindi para sa pagkakaroon ng impeachment trial. Sa ilalim rin ng saligang batas, ay maaari namang magpatawag ang Pangulo ng special session anumang oras. Ngunit nang tanungin ng senador kung wala itong nakikitang dahilan para rito sa ngayon, sinabi nito na wala. Kahit matuloy ang impeachment case sa plenaryo, nilinaw rin ng mambabatas na marami pang kailangang gawin at mahaba pa ang proseso. Kabilang na rito ang rules and regulations ng impeachment, pag-oobliga sa mga partido na sumagot at dadaan pa sa pre-trial bago dumating sa aktwal na paglilitis. Ganito rin anya ang mga nagdaang impeachment process kung saan umabot ng 1 hanggang 2 buwan bago simula ng pagdinig. Nauna nang sinabi ni Senador Escudero na hindi nila ito mamadaliin, ngunit hindi rin nila ito pagpapaliban ng walang dahilan. Hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan, biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung ma-acquit o ma-convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang tagapangulo ng Senado, maging maayos ito, sang-ayon sa batas, credible, kapanipaniwala, at magagawad ng hustisya. Pabor man yun sa opinyon ng mas nakararami o konti o hindi. Kinumpirma naman ni Escudero na nabigyan na ng kopya ng Articles of Impeachment ang lahat ng mga senador. Inaasahan rin ito na naisa publiko na ito sa website ng Senado bilang isang public document. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsagawa ng indignation rally at candlelighting ang ilang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte kahapon sa Roxas Freedom Park. Ito ay panawagan ng kanyang mga taga-suporta na protektahan ang pangalawang pangulo laban sa impeachment sa kanya. Pagpapakita rin niya ito ng kanilang pagkadismaya matapos ma-impeach si VP Sara sa Kamara noong nakaraang linggo. Hindi anya titigil ang mga taga-suporta ni VP Sara sa pagsasagawa ng mga rally hanggat hindi wini-withdraw ang impeachment complaint sa kanya. Nagkaintindihan lahat ang mga bawat sektor na magpunta dito sa Freedom Park para mapalabas natin yung bakit yung nangyari na sinasabi ni BBM na walang impeachment. Nagulat na lang kami na mayroon ng pinasa na 4 na impeachment doon sa Senado which hindi pinapadaan sa mga balaod sa House of Representatives. Hindi kami titigil na ganitong ginagawa namin hanggang hindi i-withdraw yung impeachment complaint. Pangalawa, hintay natin yung penal na kaso
ng Supreme Court na pina-comment si BBM at saka si Speaker, si Escudero at saka si Bersamin. Panlilihis umano sa issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang planong paghahain ng kasong laban o kaso na laban kina Speaker Martin Romualdez at iba pa kaugnay ng mga alegasyon laban sa 2025 national budget. Balak ng Citizens Crime Watch, dating House Speaker at ngayon ay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at iba pang kaalyado ng mga Duterte na magsampa ng kasong kriminal laban sa House Speaker dahil sa bilyong-bilyong pisong halaga umano ng insertions sa pambansang pondo ngayong taon. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licoz. Tinuligsa ng ilang House leaders ang planong pagsasampa ng criminal complaints laban kina House Speaker Martin Romualdez, dating House Appropriations Chairperson ako Bicol Party List Representative Saldico at House Majority Leader Zamboanga 2nd District Representative Manix Dalipe. Kaugnay ito ng nasa 241 billion pesos na halaga umano ng insertions o isiningit sa 2025 national budget. Wala umanong basehan ng mga ito at obvious na layuning ilihis ang atensyon ng publiko mula sa tunay na issue, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Giit pa nito, huwag gawing panakipbuta si Speaker Romualdez para takasan umano ang pananagutan. Sa pahayag naman ni House Assistant Majority Leader Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon, target umano ngayon si Speaker Romualdez para pahinain ang kaso laban kay VP Duterte. Kahina-hinala rin umano ang hakbang kasunod ng endorsement ng impeachment complaint sa Senado. Malinaw anyang diversionary tactic ito. Complainant sa reklamo laban kina House Speaker Romualdez, Representatives Ko at Dalipe ang Citizens Crime Watch, House Speaker at ngayon Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at iba pang kaalyado ng mga Duterte dahil sa bilyong-bilyong pisong halaga umano ng insertions sa pambansang pondo ngayong taon. Siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kaming lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po rito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. Itinatanggi naman ng mga ito na dahil sa political war sa pagitan ng mga Duterte at Marcoses ang kanilang hakbang. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Saldico at Mr. Dalipe committed a crime against the Republic of the Philippines. Hiwalay po natin yung politika dito. Mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari. Wala po kaming pakialam sa politika. Kung sa tingin po ninyo sumasali tayo sa pamumulitika, hindi po. Pagkat tinignan ko po yung draft ng complaint, kinakailangan po talagang bumoses tayo pagkat ang pinaglalaban po natin dito ay yung karapatan po ng mamamayang Pilipino. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag noong nakalipas na buwan na may mga blankong items umano sa niratipikahang Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema sina Congressman Ungab, former Executive Secretary at Senatorial Aspirant Vic Rodriguez at iba pa upang hilingin sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ang reklamo ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sina Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at iba pang kilalang kaalyado ng mga Duterte sa Office of the Ombudsman
laban kina House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Kaugnay ito ng umano'y bilyong pisong halaga ng insertions sa 2025 national budget. Mula sa Office of the Ombudsman, nagbabalik si Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang detalye niyang inihaing reklamo laban kay Speaker Romualdez? Ella, pasado alas 10 ng umaga nang dumating dito sa Office of the Ombudsman si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez kasama ang Citizens Crime Watch upang maghain na ng mga reklamo laban kina House Speaker Martin Romualdez, House Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Chairperson ako Bicol Party List Representative Saldico, ang Acting Chairperson ng House Committee on Appropriations Marikina City Representative Stella Kimbo. Ngayong araw na ito, 12 counts ng falsification of legislative documents at 12 counts din ng paglabas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang mga reklamong isinampa. Kaugnay ito ng mga aligasyon laban sa 2025 national budget. Kabilang na ang nasa 241 billion pesos na halaga umano ng insertions o isiningit sa 2025 national budget at iba pa. Ayon sa complainants o naghain ng reklamo, nasa 12 beses nagkaroon umano ng insert sa 2025 budget. Itinatanggi ng mga itong politika ang dahilan ng paghahain nila ng reklamo at hindi rin umano diversionary tactic. Sa gitna ito ng impeachment ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Lalo na't unang inihayag ang mga aligasyon ng irregularidad sa 2025 national budget bago pa man ang impeachment ng Kamara. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nagpapaalala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato na sumunod sa mga panuntunan ng pangangampanya na kanilang ipinatutupad tuwing panahon ng halalan. Sisimulan na rin bukas ng komisyon ang campaign period sa mga tumatakbong national candidates. Narito ang report ni Dante Amento. Sa pagsisimula ng campaign period o pangangampanya ng national candidates, unang tumatakbong senador at party list bukas, binigyang diin ng Commission on Elections o COMELEC na sundin ng mga kandidato ang mga panuntunan ng pangangampanya. Ilan dito ang hindi pagkakabit ng mga campaign material sa kawad o poste ng kuryente o kaya sa mga puno. Tiyak hindi na tama ang sukat o laki ng poster na 2 by 3 feet lamang. May designated common poster areas ang COMELEC sa iba't ibang lugar kung saan pwedeng maglagay ng campaign materials. Dagdag pa ng komisyon, dapat environment friendly o hindi nakasisira sa kapaligiran ang campaign materials. Huwag naman kung makapagpako sana sa puno, wagas, kung kaya sila ang pakuan namin. Di siyempre masakit din sa kanila yon. Number 2, gagamit po tayo ng mga biodegradable materials. Huwag naman yung non-biodegradable materials. Inaasahan naman na sisimula ng COMELEC ang pagbabakla sa mga illegal na poster ng mga kandidato kasabay ng campaign period bukas. Inaamin natin, sabi ng Supreme Court sa Diocese of Bacolod versus COMELEC, hindi namin pwedeng tanggalin yung mga nasa private properties kasi karapatan niya ng mga may-ari ng bahay o ng property. Pero wag naman pong aabusuin basta na makapagkabit ng walang pahintulot. Samantala sa mga gagamit naman ng mga pampaingay o jingles, dapat may pahintulot ang artist ng kanta at hindi ito makapagdudulot ng ingay lalo na kapag marami pa ang natutulog. Babala ng COMELEC ang illegal ng campaign materials ay maaaring ground para madiskwalipika ang isang kandidato. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inianunsyo ngayon ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee na iaatras na ang kanyang kandidatura sa darating na May 2025 midterm elections. Si Congressman Wilbert Lee ay una nang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkasenador. Ayon sa mambabatas, maraming dahilan ang kanyang naging desisyon at isa na anya rin ang kakulangan ng makinarya para maabot ang mga Pilipino. Itinanggi naman ito na may kaugnayan sa kalagayan ng kanyang kalusugan ang pag-atras sa eleksyon. Nanawagan ang grupong Eco Waste Coalition sa lahat ng mga kandidato na hanggat maaari ay iwasan na magkaroon ng basura sa pangangampanya. Ayon sa grupo, kaisa sila ng komisyon para sa hangarin na environmentally sustainable elections. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live.
Yes, Dante. Magandang tanghali aga, nagtungo nga sa Commission on Elections o COMELEC kaninang umaga ang grupong Eco Waste Coalition. Panawagan nila sa lahat ng mga kandidato kaugnay ng pagsisimula ng pangangampanya bukas, tiyakin na walang madaming basura sa kanilang mga aktibidad. Binigyang din ng grupo matagal ng problema na tuwing may nangangampanya, ang iiwan nito ay tambak na basura tulad ng plastic na dala ng mga supporter ng mga kandidato. Dagdag pa ng mga ito, maganda na reusable at biodegradable na mga materyales ang gagamitin na campaign posters o propaganda. Ang Commission on Election at ang Eco Waste Coalition ay nananawagan sa kanilang lahat na sana iwasan natin ang pagdami ng basura sa pamamagitan ng paggamit ng mga environmentally sustainable campaign propaganda. Iwasan din anya ang pagkakabit ng mga election paraphernalia sa mga puno. Sasamaan niya sila sa gagawing mga oplan-paklas ng COMELEC at pagre-report sa mga illegal na campaign material. Sa datos ng COMELEC, noong 2022 elections, nasa 20 tonelada ng basura ang nakolekta ng MMDA kada araw at nasa mahigit 8 million tons naman ang na-monitor ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa kabuuan ng election period. Samantala aga, sa ngayon ay nakita natin pumasok na si Congressman Wilbert Wee at formal na niyang iniaatras ang kanyang kandidatura sa pagkasenador sa darating na 2025 elections. Yan nating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Dante Amento. Ikinabahala ng Bureau of Immigration ang pagdami ng nahaharang na mga Pilipinong nagtatangkang mangibang bansa. Ngunit biktima pala ng human trafficking o catfishing. Kasunod ito ng ilang Pilipino na nahaharang ng ahensya at napag-alaman na pang-scam pala ang magiging trabaho ng mga ito sa ibang bansa. Mula sa Quezon City, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, anong mga bansa ang karaniwang pupuntahan sana nitong mga nahuli sa human trafficking at catfishing? Itong pinakahuling naharang ng Bureau of Immigration nasa 14 na Pilipino sa loob lamang ng isang linggo ang kanilang naharang na papunta sana ng bansang Cambodia at Pakistan para makapagtrabaho sa mga illegal na scam hub doon. Naalarma ang Bureau of Immigration sa pagtaas ng mga kaso ng human trafficking na kinasasangkutan ng mga Pilipino at mga Chai o catfishing syndicate. Unang naharang noong February 4 ang 3 Pilipino sa NAIA Terminal 1 na papunta sana ng bansang Thailand. Subalit nagduda ang mga immigration officers sa magkakasalungat na sagot ng mga Pilipino. Kaya nagsagawa ng mas malalim ng ito na interagasyon ang mga tauhan ng immigration. Dito umamin ang mga biktima na na-recruit sila upang magtrabaho sa Cambodia bilang customer service representatives sa isang business process outsourcing company. February 5 naman, 11 pang biktima ng human trafficking ang naharang na sinubukan ding makaalis papuntang Bangkok, Thailand. Sa unang pagtatanong, nagpakilala silang mga estudyante at magbabakasyon sa Thailand ng 4 na araw. Subalit dahil din sa magkakasalungat na kanilang sagot, isinailalim din sa mas masusing integrasyon ng mga ito. Dito napag-alaman ng DI na ang mga biktima ay naakit sa pangako na sahod na 50,000 pesos kada buwan para magtrabaho sa mga peking BPO sa Pakistan. Karamihan sa mga biktima ay nasa mid-20s ang edad. Ayon sa Bureau of Immigration, nakakabahala ang ganitong modus ng mga sindikato kung saan pinangangakuan ng trabaho sa BPO ang mga Pilipino, subalit pagdating sa ibang bansa ay nahuhuli o nauuwi ito sa mga scam hub at pinipilit magtrabaho bilang mga catfisher. At sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Interagency Council Against Trafficking ang mga biktima para tulungan ng pamahalaan at makapagsampa ng kaukulang kaso doon sa mga kanilang mga recruiter. Siya muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.
Nalubog sa baha ang ilang mga bayan sa lalawigan ng Oriental Mindoro at Palawan, bunsod ng malakas na pag-ulan na dulot ng umiiral na shear line. 5 bayan sa Oriental Mindoro ang lubog sa baha, kabilang na ang Nauhan, Baco, Victoria, Socorro at Calapan City. Ilang mga ilog ang umapaw dahil sa malakas na pag-ulan. Bukod sa Oriental Mindoro, ilang lugar din sa Puerto Princesa, Palawan ang binaha dahil sa malalakas na pag-ulan. Nagtulong-tulong naman ang Coast Guard District Palawan na mailikas ang ating mga kababayan doon, partikular na ang mga naninirahan sa mababang lugar. Umakyat na sa 36 ang naaresto ng Philippine National Police sa Central Luzon dahil sa paggamit ng iligal na baril. Ito'y resulta ng mahigpit na pagbabantay ng pulisya at pagpapatupad ng election gun ban. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, anong probinsya dyan sa Central Luzon na may pinakamaraming nahulihan ng iligal na baril? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon ay itong Nueva ang pinakamaraming nahulihan ng iligal na baril sa pinatutupad na eleksyon na gun ban dito sa Central Luzon. As of January 10 to February 8, 2025, 29 na ang araw na ang nakalipas mula ng manungkulan bilang Police Regional Office Director si Police Brigadier General Jean Pardo. Nakapagtala na ang PRO3 ng 36 na individual ang nahulihan ng paggamit ng iligal na baril o loose firearms at sangkot sa iba't ibang krimen sa 7 probinsya sa Central Luzon. Kabilang na ang droga, pang-hold up at paging sa mga election gun ban sa mga checkpoint at iba pa sa 7 probinsya sa gitnang Luzon. Nangunguna ngayon ang Nueva Ecija sa may pinakamaraming na aresto na umabot ng 23. Ayon sa PRO3 Police Brigadier General Jean Pardo, karamihan sa mga naaresto ay mga inisyuhan ng search warrant ng PNP dahil sa paggamit ng iligal na mga baril. Samantala, nakapagtala na rin ng PRO3 ng 46 assorted firearms na kanilang nakumpiska sa magkaiwalay na operasyon, partikular sa Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija. Sa pahayag, sinabi ni Police Brigadier General Pardo, ngayong period, mas pintingin pa nila ang kanilang pagbabantay sa peace and security at pakiusap nito sa mga mamamayan sa Central Luzon na ipagbigay alam sa mga pulis kung may malaman silang illegal activities, maging vigilante at makipag-cooperate para na rin anya ito maproteksyonan ang komunidad lalo't malapit ng eleksyon para sa maayos na halalan. At yan mo latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Ipinagdiriwang ngayong araw ang ika-8 taon ng Coffee Festival sa La Trinidad, Benguet. Bida sa naturang event ang ipinagmamalaking produkto ng mga coffee farmer. Mula sa La Trinidad, Benguet, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano ang mga aabangang aktibidad sa pagdiriwang ng Coffee Festival dyan sa La Trinidad, Benguet? Yes, Aga, ilan nga sa mga aabangan nariyan ang Search for the Coffee Shop of the Year at ang Coffee Entrepreneur of the Year na nagsimula ang competition noong February 4. Ang iba pang highlight ay ang farm tour ng iba't ibang coffee plantation sa February 12 at ang Coffee Farmers Day sa February 14. Ipapakita ang mga produktong kape at ihahain ang free coffee sa mga lugar. Ang taunang Coffee Festival ay sinusuportahan ng Municipal Ordinance No. 5-2017 na kilala rin bilang La Trinidad Coffee Festival Ordinance na ipinasa upang suportahan at pahusayin pa ang industriya ng kape sa munisipalidad. Inaanyayahan ng munisipalidad ng La Trinidad ang publiko sa 8th Coffee Festival nito sa February 10 hanggang 14, 2025. Ayon kay Nida Organo, ang Municipal Agriculturist ng La Trinidad, ang taunang festival ay naglalayong isulong ang La Trinidad bilang isa sa pinakamasarap na kape sa lalawigan at sa riyon ng Cordillera.
Hinihikayat din ito ang mga lokal na magsasaka na makipagtulungan sa iba't ibang stakeholders sa industriya ng kape para sa iba pang suporta at mga pagpapabuti ng kanilang tanim na kape. Ang purpose nito is to promote our coffee growers, to give them more inspiration, and to take this opportunity as a market match encounter for the growers, to the buyers, and the coffee shops. Dagdag pa nito na isa sa mga highlight ng Coffee Festival ngayong taon ay ang pagkilala sa mga coffee shop bilang partner ng mga coffee growers. Noong nakaraan, ang selebrasyon ay nakatuon sa mga producer at growers at sa pagkakataong ito ay sinasaalang-alang ang mga coffee shop na gumagamit ng lokal na kape. We are proud na ang kanilang production for this year, 2024, is mas mataas kaysa 2023. We have per record ng La Trinidad Coffee Growers, we have 104 kilos or 10.4 tons, metric tons. Nakahanay ang iba't ibang aktibidad simula sa Indigenous Coffee Roasting and Brewing Competition sa February 11 at sa Coffee-Inspired Pastry Competition at Coffee Art Painting Competition sa February 12. Aga, inorganisa ng La Trinidad Coffee Shop Stakeholders Association Incorporated ang second Latte Art Throwdown kung saan maaaring lumahok ang mga professional at estudyanteng barista sa February 13. Yan muna ang balita mula dito sa La Trinidad Benguet. Balik sa'yo, Aga. Okay, maraming salamat, Grace Doctolero. Dinaluhan ni US President Donald Trump ang opening ceremony ng Super Bowl sa New Orleans nitong linggo. Si Trump ang kauna-unahang sitting US President sa kasaysayan ng Amerika na dumalo sa taunang football championship na kilala sa buong mundo. Bago pa naging Pangulo ng Amerika ay kilalang kritiko ng National Football League si Trump. Ayon sa pinakahuling panayam sa kanya, sinabi nito na ang kanyang desisyon na dumalo sa Super Bowl ay para sa ikabubuti ng kanilang bansa. Mula Florida ay nagtungo si Trump sa New Orleans sakay ng Air Force One na sa kauna-unahang pagkakataon din ay lumipad sa himpapawid ng Gulf of America na dating Gulf of Mexico. Air Force One is currently in international waters, the first time in history flying over the recently renamed Gulf of America. Please enjoy the flight, and we are now about to head westbound to Super Bowl 59. Wow, he did that well. Binatikos ni North Korean leader Kim Jong-un ang pakikipagkasundo ng US sa South Korea at Japan para sa isang security collaboration. Anya, magdudulot ito ng seryosong banta sa North Korea kaya plano nitong lalong palakasin ang nuclear weapons ng kanyang bansa. Nangangahulugan ang hakbang na ito ng North Korea na hindi pa rin sang-ayon si Kim Jong-un na makipagkita at magkaroon ng usapang pangdiplomasya sa bagong Pangulo ng Amerika. Kinaranahan ng kinatawan ng Pilipinas na si Dia Mathen ng titulong Reyna Hispano-Americana 2025. Ang naturang international beauty pageant ay ginanap sa Santa Cruz, Bolivia ngayong umaga. Ito ang ikalawang pagkakataon para sa Pilipinas na makamit ang titulo ng prestihiyosong pageant matapos ang 8 taon. Una itong nakamit ng aktres na si Winwin Marquez noong 2017 bilang unang Asian na nakoronahan ng naturang titulo. Si Mate ay mula sa angkan ng mga Remulla. Samantala, inaanunsyo na ng Miss Universe Organization ang petsa para sa Coronation Night ng 74th Miss Universe Pageant ngayong taon. Base sa announcement ng mga organizer, gaganapin ang Coronation Night sa darating na November 21 sa Muang Thong Thani Arena sa Bangkok, Thailand. Taong 2018 nang magsilbing host country ng Miss Universe Pageant
ang Thailand kung saan kinoronohan na Miss Universe 2018 ang pambato ng Pilipinas na si Catriona Gray. Nagsimula na kahapon sa PhilSports Arena sa Pasig City ang tagisan ng galing sa volleyball court ng mga koponan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. 4 na teams ang naglaro sa opening match ng ikatlong season ng UNTV Volleyball League, kung saan ang panalo ay hindi lang para sa team kundi para rin sa kanilang napiling benepisyaryo. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Lady Spikers are back. Muling magpapasiklaban ang iba't ibang kupunan mula sa mga ahensya ng gobyerno sa ikatlong season ng UNTV Volleyball League. 8 kupunan na maglalaban-laban ngayong season para sa kampyonato. Kasama pa rin sa liga ang AFP Lady Gunner, BFP Lady Firefighters, COMELEC Suffragettes, DFA Emissaries, at PNP Lady Patrollers. 3 bagong ahensya rin ang makikiisa sa advokasya ni Kuya Daniel Razon sa larangan ng volleyball. Sila ang NCNH Wellness Warriors, NHA Home Masters, at PhilHealth Consulta Health Insurers. Maganda po yung liga na to kasi nakakapag-share po tayo. Hindi lang po tayo basta naglalaro. So nakakapagbigay po tayo ng tulong sa mga nangangailangan po. Excited at the same time, medyo kinakabahan since first time na NHA na sumali. Pero for the sake of camaraderie ng UNTV, so ibibigay namin yung best namin para sa community ng NHA. Actually, it's very challenging po kasi yung mga players po ay galing regions po. So ngayon lang po kami mag-iisa po, no. We will be practicing a lot pa po. Kailangan pa pong practice po ng madami. Nagsimula na kahapon sa PhilSports Arena sa Pasig City ang tagisan ng galing sa volleyball court ng mga kupunan. Ito ay para masungkit ang panalo, hindi lang para sa team kundi para rin sa kanilang napiling benepisyaryo. Ngayong ikatlong season, binago ang patakaran mula sa dating 4 ay maaari na ang 5 import na makatutulong sa bawat team liban na lang sa AFP at PNP na nasa top 2 ng team standings noong nakaraang season. Mayroong pa ring play-all rule para lahat ng public servants ng mga ahensya ay mabigyan ng tsansa na makapaglaro. Sa opening match, nagharap ang AFP Lady Gunner at COMELEC Suffragettes. Na-sweep ng back-to-back champions na AFP Lady Gunner ang 3 sets sa score na 29-27, 29-27 at 25-23. Nanguna sa scoring ang middle blocker ng AFP na si Sergeant Aya Yonko na may 15 attack points, 4 blocks at 1 service ace sa laro. At bilang back-to-back champions, sinabi ng kanilang head coach na si Staff Sergeant Miriam Go, mindset nila ngayong season ang lumaban talaga. So yun, pinag-uusapan namin, kailangan i-defend pa rin. Hanggat kayang-kaya namin na i-defend yung crown namin. I-defend namin. Para sa amin, beneficiary, na talagang matutulungan namin at umaasa sa amin na makuha pa rin namin yung champion. Bigo mang manalo sa unang laro ngayong season ay mas pag-iigihan pa ng COMELEC Suffragettes ang kanilang trainings. Target din ng grupo na mapataas ang kanilang ranking ngayong season. More on defense, tapos more on agility rin kasi kahit anong sabihin natin yung mga players namin medyo may edad na, so kailangan namin ng resistensya pa. Mas mag-e-effort ang COMELEC ngayon at pipilitin namin tumaas yung ranking namin from last year. Nagharap naman sa second match ang BFP Lady Firefighters laban sa PNP Lady Patrollers. Wagi ang BFP Lady Firefighters matapos ang 4 na set
sa score na 21-25, 25-18, 21-25 at 27-29. 23 points ang nakuha ng best player of the game na si Fire Officer 2 Gang Abellana. Mula ito sa kanyang 17 attack points, 4 blocks at 2 service aces. Masaya naman ang kanilang head coach na naipanalo ng team ang una nilang game ngayong season. Sobrang malaking bagay po yun kasi yun po yung magbibigay ng moral, mataas na moral sa ating mga player para pag-igihin pa sa mga susunod pang mga games po namin. So napakahalaga po talaga nung maipanalo namin yung unang laban namin. Para naman sa PNP Lady Patrollers, mas pagtutuunan ng pansin ng kanilang head coach ang koneksyon ng bawat player sa court para sa susunod nilang mga laro. Unang set medyo marami ang error namin kasi hindi pa nila nakuha ang isa't isang teamwork ba, hindi pa nila na yung momentum ng bawat isa. So hindi pa sila nagkaamuyan kumbaga sa laro ng isa't isa. Mahaba-haba pa naman yung laro namin, so March 12 pa, so mahaba pa preparation namin sa susunod na laro. Ito ang ikatlong taon ng Women's Volleyball Tournament ng UNTV Sports and Charity na siyang konsepto ni Kuya Daniel Razon na ang hangarin ay makatulong sa mga napiling benepisyaryo ng ahensya. Ang mga teams po na narito dahil sila po ay may kakayahan sa larangan ng sports. Ang sports po ngayon ay nagiging daan para makatulong, makaabot sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. At ito ay isang prinsipyo na amin pong daladala. Salamat po sa pagmamahal na inyong iniuukol sa ating mga kapwa-taong nangangailangan. Na sa bawat hampas ng bola, sa bawat pagsisikap na manalo ang nasa inyong kalooban, this is for charity. Ito ang natatanging liga sa bansa na bilang nagpapasaya sa manonood, nagbibigay ng motibasyon sa manlalaro, kundi nagbibigay din ng galak sa kanilang mga natutulungan. It's always the hashtag win and win. Win in sports and win for charity. Kaya naman abangan ang bakbakan ng 8 teams para makuha ang kampyonato ngayong UVL Season 3. Simula March 5, 2025, mapapanood live sa Paco Arena tuwing Miyerkules at Linggo ang susunod na tagisan ng galing ng iba pang mga kupunan. Mapapanood din via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel ang exciting volleyball action ngayong UVL Season 3. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mga kasangbahay, bilang bahagi ng advokasya ng UNTV na public service, magtutungo po ang UNTV Mobile Dental and Optical Clinic sa lugar ng Bataan National High School sa 2021 Roman Superhighway Balanga, Bataan bukas, February 11, upang magkaloob ng free medical and pediatric consultation, dental extraction, optical check-up with free reading glasses, may kasama rin itong libreng gamot at legal consultation. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 119, versikulo 11 na nagsasabi, "Ang salita mo'y aking itinago sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.